Hello guys, mga friendship. Kumusta kayo? Sana nasa mabuting kalagayan kayo. At saka ilagay nyo sa lagi sa puso si God para hindi tayo maligaw ng landas. Hindi tayo maka pinsala ng mga ibang tao or makapanakit sa ibang tao or hindi tayo nang lalamang sa tao. Mga guys, mga friendship, pag-usapan natin yung yung pag-aasawa ng isang tao, yung magkaroon ng pamilya. Guys, mga friendship, wala talagang perfection sa pag-aasawa. Kasi pagka nagkagustuhan kayo ng yung partner, magkagusto kayo sa isa't isa, hahantong yan sa pagmamahalan, pag-aasawa, pagsasama sa isang bahay. Kahit na walang kasal, live-in lang, or dahil nagkagusto kayo sa isa't isa, nagmamahalan, kahit walang kasal, live-in lang, okay lang. Walang blessing sa simbahan, walang blessing sa mga magulang. Kasi nga tayo kasi pag nagkagusto tayo sa isang tao, hindi natin inoosisa ang kanyang personality. Hindi natin inalam kung ano ang kanyang tunay na pagkatao or sa isa't isa. Walang ganun. Pero ang alam mo, nagmahal ka sa kanya, minahal mo siya, minahal ka rin, yan, humantong sa pagmamahalan, pagsasama, na kahit na walang permiso sa mga magulang. Pero hindi natin sinisisi ang sarili natin, mga friendship, kasi pinanganak tayo na makasalanan, dahil ang pinagmula natin si Adam at saka si Eva. Kaya wala talagang perfection sa pag-aasawa. Alam mo, mga friendship, ang pag-aasawa kasi hindi natin natanong kung ano ang pagkatao niya o hindi natin alam na yung napili mo palang isang minahal mo na lalaki, killer pala. Tapos yung minahal mong babae, maldita. Wala talagang perfection sa pag-aasawa. Kahit na pari ng nagustuhan mo, papatulan ka ng pari, pero hindi mo alam ang pari din may din siya, may ugali din siyang demonyo. Ibig sabihin, pari lang siya pero yung tunay na pagkatao niya, pero siya, salbahe, ganun. Hindi kasi perfecto ang isang tao, walang perfecto. Kahit na pulis nga, akala mo pulis matino. Oo, di ba? Oo. Akala mo siyempre pulis tagapagtanggol sa mga mga naapi, mga na sa ating mga kababayan. Yung pala sila ang gagawa ng masama, ikaw pa ang maluklok sa sa kulungan na walang kasalanan, di ba? Pinagbintangan ka lang, di ba? Siyempre, talagang walang perfection sa isang tao. Mayroon namang mayroon ding mabait na nung una mabait, tapos na-impluwensya sa drugs, nag-iiba na ang ugali. Oo. Talagang masaklap ang pangyayari. Oo. Tapos mayroong super bait naman yung kapartner mo, tapos mabait ka rin pagdating ng araw.
kayo naman nagbabago, naglalasing, gumagamit ng smoking. Talagang walang perfection talaga sa isang tao kasi isipin mo, nagmamahalan kayo tapos biglang dumating sa buhay ninyo na na nakagamit kayo ng mga bagay-bagay na hindi ka nais-nais, pagdodroga, smoking, oo. Tapos mayroong ibang klase naman, nung una mabait sila, magkasama sila na okay ang pagsasama nila, tapos dumating ang mga problema, mga pagsubok sa buhay, hindi nila nakayanan, tapos humantong sa ba yung tawag, stress sa buhay, mga pagsubok lang yun guys, pero na-stress ka na, tapos nakautang ka ng pera, hindi ka nagbayad, tapos ang pamilya mo nagkaloko-loko na, nagkahiwalay kayo ng jowa mo, o ang mga anak naapektuhan, wala nang makain dahil sa walang perfection ang tao kasi kulang sila sa pagtitiwala sa Panginoon. Hindi nila nilagay sa puso si Jesus Christ sa kanilang para manindigan sila na talagang panindigan to na kahit anong mangyari, kami pa rin ang asawa ko, kahit anong mga pagsubok, kayanin, labanan ang mga yung mga pagsubok, ganon, dapat ganon. Pero kahit yun na, ikaw perfecto ka, halimbawa nandyan ka sa Panginoon, pero yung kapartner mo nalulong sa droga, so talagang walang forever sa pagmamahalan kasi isipin mo, hindi kayo pareho ng ugali, nagkanya-kanya ng ugali tayo, mga friendship, depende lang talaga sa tibay ng pag-iisip, tibay ng pagsubok sa buhay, kailangan matibay ka. Oo. Walang perfection talaga sa pag-aasawa. Kagaya ni Yolo, yung gymnast na dalawang medal na nanalo sa Paris. Oh. Tapos yung niya, jowa, si Chloe. Kita mo naman, dalaga pa lang, hindi pala sila nagsasama. Iba na ang katayuan nila, di ba? Talagang mahirap. Talagang walang perfection sa pag-aasawa talaga. Sa una lang sila sweet, pero pagdating ng panahon, magkanya-kanya na yung mga yan. Siyempre, iba ang pag mga binata at saka dalaga, okay pa lang yan sila. Diyan na yan malalaman kung magkaroon na sila ng anak, pagsasama na nila, kung talaga ang kanilang mga ugali. Doon na malalaman kung matibay ba sila o hindi. Ayan, magkaroon sila ng doon ang mga broken hearted, broken family, ayan, frustration, lahat na nandoon na. Kaya dito sa mundo ng sa atin, mundo ng tao, talaga walang perfection, walang forever kasi depende yan sa tao kasi. Oo. Ayan. Dapat maintindihan natin, dapat tayo matibay, strong, may pagtitiwala tayo sa Panginoon. Oo. Kaya dapat hindi tayo hindi tayo matukso sa mga bagay-bagay na mga nandyan dito sa mundo. Kailangan mananatili tayong mabait, masipag, maunawain, yan. Kailangan matatag tayo sa bawat oras, sa bawat at saka pag-iingat sa sarili. Oo. At saka
kumakain ng tama, ibabalansin natin para hindi tayo mabitag sa sa kapahamakan. Oo. Ganyan yan mga friendship. Oo. Kailangan nasa puso sa atin ang Panginoon. Kailangan hawakan natin ang Panginoon, hindi tayo magpaano. Huwag mo iwanan ang pamilya mo, mga anak mo, tulungan mo sila. Kailangan hindi sila maapektuhan. Maraming salamat mga friendship. Bye-bye.